Sa panahong kasalukuyan, hindi na gaanong pinaniniwalaan ang mga kwento patungkol sa mga kababalaghan. Ngunit sa istoryang aking ilalahad, tiyak na mabubuksan ang inyong isipan tungo sa mundo ng mga tinaguriang malalakas na mga aswang. Ako si Moy at ito ang aking kwento. 10 taong gulang pa lamang ako nang mamulat sa mga kakaibang nilalang na nagpapakita sa akin. Hindi ko alam kung ano ang tunay na pakay nila. Mayroong duwende na kulay puti, kalahating kabayo't kalahating tao, at mayroon ding naggagandahang mga dilag. Tanging pagpapakita lang ang kanilang ginagawa dahil sa tuwing tinatangka kong lumapit, naglalaho silang bigla. Hindi ko rin sila makausap man lang. "Tatang, bakit po kaya nakakakita ko ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na tao?" Tanong ko sa aking abuelo nang binalot na ng mga katanungan ang aking isipan. "Dahil espesyal kang bata, Moy, ikaw ay nabiyayaan ng kakayahang hindi tinataglay ng karamihan. Maging ako, hindi ko tanga ng kakayahang gaya ng sa iyo." Tugon naman niya na lalong nagpagulo sa mura kong isipan. Dahil sa di umano ko kayang gabayan ng aking abuelo, kinumbinsi niya akong magtungo sa isa sa kanyang malalapit na kaibigan, si Apo Lantungan. Isang dalubhasang albularyo na ang sentro ng kakayahan ay ang paglipol sa mga aswang. Kaya rin nitong makipag-usap sa iba't ibang uri ng nilalang. Ayon pa kay Tatang, hindi raw basta-basta ang aking kakayahan, kaya marapat lamang na isang dalubhasa ang aking makasama. Si Tatang na ang kinamulatan ko noon pa man. Hindi ko na nasilayan pa ang aking mga magulang. Wala rin akong mga kapatid na naturingan. Sa tuwing tatanungin ko si Tatang tungkol sa kanila, pumanaw na raw ang mga magulang ko at nag-iisang anak lamang ako. Hindi rin nagkukwento si Tatang tungkol sa kanila. Ang alam ko lang, si Tatang lang ang nag-iisa kong pamilya, ang nag-iisang nagmamahal sa akin ng lubusan. Ayaw ko mang malayo kay Tatang, pero napilitan na rin akong sumang-ayon sa nais niya. Ibig ko man siyang suwayin ay hindi ko magawa dahil tila mayroong nagtutulak sa akin na gawin ang iminungkahi ni Tatang at hindi ko alam kung ano ang bagay na yon. Hanggang sa isang araw, nakita ko na lang ang sarili na bitbit ang isang bayong na pinaglalagyan ng mga gamit ko. Naglalaman yon ng mga damit, sipilyo at nakalagay din doon ang isang punyal. Noon pa man ay hindi na hinihiwalay ni Tatang ang punyal na yon sa aking mga personal na kagamitan. Aniya, malaki raw ang parte ng punyal sa aking pagkatao. Maliit lang yon kumpara sa pangkaraniwang punyal. Mga isang dangkal ang haba, mabigat at kung titingnan ay hindi sasapat ang talim noon upang humati ng isang buong mansanas. Idagdag pa ang kulay nitong tila binabalot ng makapal na lumot, mapurol na at tila wala na ring pakinabang. Magkaganon pa man ay itinuring ko yung aking espesyal na kayamanan na dapat ingatan. Malayo ang bayang tinitirhan ni Apo Lantungan mula sa aming tahanan ni Tatang. Ang bahay niya ay nasa kalagitnaan ng bundok. Magtatakip silim na nang marating namin ang kanyang pamamahay. Maliit lang ang kanyang kubo, masasabi kong para lamang yon sa pangdalawahang tao. Wala ring masyadong kagamitan doon. Pagbungad mo mula sa pintuan, ang una mong masisilayan ay ang pangdalawahang mesa at 2 silya. Sa gilid nakasabit ang isang malaking krus na kahoy. May maliit na kusina at mayroon ding isang maliit na silid tulugan. Sa loob noon inilagay ni Tatang ang aking bayong. Malugod naman kaming pinatuloy ni Apo Lantungan at maayos na inasikaso. Unang beses ko palang na masilayan siya ay naramdaman ko ng mapagkakatiwalaan siyang tao. Bueno, nais ko munang pasalamatan ka, Moy. Gawa nang pumayag kang dumito muna sa akin. Naikwento nga nitong si Darius na nagsimula na magpakita sa iyo ang ilang mga kakaibang nilalang. Saad ni Apo Lantungan
habang kami ay kasalukuyang naghahapunan. Moy, anak, dito masasagot ang iyong mga katanungan kung bakit ka biniyayaan ng ganyang kakayahan. Tutulungan ka ni Apo Lantungan na maunawaan ang mga bagay na nagpapagulo sa iyong isipan. Ayon naman kay Tatang. Sa puntong yun, hindi ko man lubos na nauunawaan ang ibig nilang ipahiwatig, ay alam ko namang ginagawa lang yon ni Tatang para sa aking kabutihan. Maraming bagay silang pinag-usapan ng gabing yon. Halos lahat ay hindi ko maintindihan. Hanggang sa nakaramdam na ako ng antok, ipinaglatag kami ng banig ni Apo Lantungan. Patuloy pa rin silang nagdiskusyon sa mga bagay-bagay na sila lang ang nakakaalam. At yun na nga ang aking nakatulugan. Nang nagising ako, 10 oras ng gabi, nasipat kong mahimbing nang natutulog si Tatang sa aking tabi. Nakaramdam ako ng kirot sa aking dibdib. Doon ko napagtantong hindi ko pala kaya na mawalay siya sa akin. Kaya naman nagdesisyon akong sasama rin ako sa kanya pag-uwi kinabukasan. Napahikbi na lang ako habang mahigpit kong niyakap si Tatang. Mataas na ang sikat ng araw nang magising ako kinabukasan. Naririnig ko ang huni ng mga ibon na tila umaawit. Kay sarap noon sa pandinig. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata. Pagkatapos ay kinapa ko si Tatang sa aking tabi. Napabalikwas na lang ako ng bangon nang napansing wala na siya roon. Papungas-pungas ako habang nagmamadaling lumabas ng kubo para hanapin si Tatang. Tatang! Tatang! Ani ko, subalit walang sumasagot. Tatang! Tatang! Tawag kong muli. Moy, gising ka na pala. Narinig kong turan ni Apo Lantungan na nasa aking likuran. Apo, si Tatang po. Nasaan po siya? Halos taranta kong tanong. Kanina pa umalis si Darius. Hindi ka na niya ginising at napakasarap daw kasi ng tulog mo. Bueno, pumasok ka na sa loob nang makapag-agahan na tayo. May nahuli akong mga isda mula sa sapa. Masarap humigot ng sabaw ngayon. Saad niya bago ako tinalikuran. Sa puntong yon ay nanginginig ang buo kong kalamnan. Ibig kong sumigaw, ibig kong maglupasay, magalit at samot-saring emosyon ang nararamdaman ko nung mga sandaling yon. Bakit? Bakit hindi mo man lang ako ginising? Akala ko panaginip lang yung paghalik mo sa noo ko para magpaalam, Tang. Totoo na pala yun. Pipi kong usal. Unti-unti kong ikinuyom ang aking mga palad. Nanginginig ako. Ipinikit ko ang aking mga mata at malaya kong pinakawalan ang masaganang luha na nag-uunahang dumaloy sa aking mga pisngi. Tatang! Pabulong kong usal na punong-puno ng pangungulila. Hindi ko alam kung ilang minuto kong nagtagal sa ganoong sitwasyon. Naramdaman ko na lang na niyakap ako ni Apo Lantungan mula sa aking likuran. Pansamantala lamang ito, Moy. Pasasaan ba't makakasama mo ring muli si Darius? Aniya na pilit akong pinapakalma. Nung panahong yun ay para na akong robot na sumusunod na lamang sa mga sinasabi ni Apo Lantungan. Masakit na masakit para sa akin ang pag-alis ni Tatang na hindi ako kasama. Ilang araw akong walang gana sa pagkain. Lagi lang akong nakatulala. Si Apo naman ay ginagawa ang mga bagay upang mapalagay ako sa kanya. Magkatabi kami sa pagtulog at hindi nalilingid sa kanya ang aking pag-iyak sa tuwing niyayakap niya ako para maipadama na hindi ako pinababayaan. Mas lalo ko tuloy namimiss si Tatang. Nakatanaw ako noon sa labas ng bintana nang bigla kong nasipat ang isang babae. Napakaganda nito sa aking paningin. Nakasuot siya ng itim na bestida. Nakalugay ang mahaba niyang buhok na inililipad ng hangin. Ngumiti siya sa akin at kumaway. Sa isang kisap mata ko lang ay bigla siyang naglaho. Iginala ko ang aking paningin, baka sakaling makita kong muli ang magandang babae. At saktong sa pagtingin ko sa ibaba ng bintana ay bumulaga sa akin ang kagandahan ng kanyang muka. At sa isang iglap lang
ay bigla yung nag-iba. Ang maladiwata niyang ganda ay napalitan ng anyong nakakakilabot. Kulubot na mga balat, mga matang walang tigil sa pag-ikot, nakalabas na mga pangil at naglalaway na bibig ang unti-unting lumalapit sa akin. Napaigtad ako at napaatras. Binayo ng matinding pagkabog ang aking dibdib. Bigla rin naman naglaho ang nakakatakot na babae. Subalit na iwan ang napakalansa niyang amoy. Tila napansin ni Apo ang pagkagulat ko ng husto habang nakadungaw sa may bintana. Nilapitan niya ako at tinanong kung ano ang aking nakita. Inilarawan ko yun sa kanya. Sa narinig niya ay hindi man lang siya nagtaka, bagkus ay pinaalalahanan niya ako na mag-ingat sa bawat nilalang na magpapakita sa akin. Ang iba raw ay mabuti, ang iba naman ay nababalot ng kasamaan. Marami siyang naikwento sa akin tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan at mga piling tao lamang ang nakakaalam. Naging bukas ang aking isipan tungkol sa kanyang mga inilahad. Lumipas pa ang mga araw, unti-unti rin akong nasanay sa presensya ni Apo Lantungan. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga kaibigang mga nilalang na kamilang dalawa ang nakakakita. Hanggang sa nakasanayan ko na ang makipag-usap sa kanila. Natutunan ko ring matukoy kung sino ang masasama at kung sino ang mga mabubuti sa mga nilalang na nagpapakita sa akin. Isang maaliwalas na umaga nang masipat ko si Apo na may kausap. Isa yung maputing lalaki na nababalot ng puting kasuotan. Matangos ang ilong, maganda ang hubog ng pangangatawan, may manipis at mapulang mga labi at walang hating linya sa pagitan ng kanyang ilong at bibig. Nakikilala ko ang lalaking yon. Siya si Sindom, ang prinsipe ng mga engkantong puti. Kaibigan siya ni Apo Lantungan. Malayo ako sa kanilang kinaroroonan, ngunit malinaw kong narinig ang sinabi ni Sindom na kailangan daw na malaman ko na ang katotohanan para mas madali kong maintindihan ang lahat, ngunit marinyong tinutulan ni Apo Lantungan. Sa narinig ko ay napakunot noo ako, tila namalayan naman nilang dalawa ang aking presensya, kaya kaagad din silang nagpaalam sa isa't isa. Nang makalapit na si Apo sa akin, tinanong ko siya kung ano ang kailangan kong malaman. Nagtaka siya at napatanong kung narinig ko ba ang kanilang usapan. Sinabi kong hindi naman lahat, pero meron akong narinig. Yung katotohanang sinasabi ni Sindom. Halatang hindi makapaniwala si Apo nang malamang nakaririnig ako buhat sa malayo. Sa puntong yon, sinubok niya ako. Sa malayong punong kahoy, naroroon ang isa niyang kaibigang engkanto. Nais niyang malaman kung ano ang ginagawa nito. Nag-focus akong mabuti sa puno hanggang sa narinig ko ang tawa ng kanyang kaibigan. Narinig ko rin ang ingay mula sa mga baging at mga huni ng unggoy na tila naglalaro at nagpapalipat-lipat sa mga ito. Apo, mukhang nakikipaglaro ang iyong kaibigan sa mga unggoy. Saad ko. Namangha si Apo sa aking tinuran, sabay sabing, Ikaw nga, walang duda. sa paglipas ng 1 taon, marami na akong naging karanasan kasama ang mga naturingang kaibigan ni Apo. Lahat ng iyon ay masasayang alaala. Nagsilbi din yung panakipbutas upang hindi ko masyadong maalala si Tatang. Sila kasi ang nakakasama ko at nakakalaro kapag mayroong mga importanteng lakad si Apo. Hindi kasi niya ako isinasama sa kanyang mga panggagamot sa mga karatig bayan. Marami rin akong natuklasan tungkol sa aking sariling kakayahan. Bukod sa naririnig ko ang mga bagay o usapan mula sa malayo, ay mayroon din akong kakaibang lakas na tinataglay. Kayang-kaya kong magpatumba ng isang puno sa pamamagitan lang ng pagsipa. Madurog ang malaking bato sa pamamagitan ng lakas ng aking kamao. Kaya ko ring baliin ang makakapal na kable. Mayroon din akong kakaibang bilis na tinatangan na noon ko lang natuklasan. Naging kasiyasiya sa akin ang mga bagay na yon. Pero
Hindi ko ginagamit ang mga yon sa mga normal na pagkakataon. Nailalabas ko lang ang aking mga natatanging kakayahan kapag nais ko yung gamitin. Hanggang sa sumapit ang 18 kong kaarawan. Kahit na dapat ay magsaya ko dahil sa wakas ay binata na ako, ay hindi ko pa rin tuluyang magawa. Sadyang namimiss ko si Tatang. Nang maalala ko siya ay binalot ako ng lungkot. Nais ko na siyang makita. Gustuhin ko man na marinig ang kanyang boses ay hindi ko magawa. Ilang beses ko na ring sinubukan ang kausapin siya mula sa malayo o kaya ay mapakinggan man lang ang kanyang boses, subalit hindi naaabot ng aking kakayahan. Nais ko siyang dalawin, ngunit pinagbawalan ako ni Apo dahil hindi pa daw natatapos ang araw na kanilang napagkasunduan ni Tatang. Kaya kailangan ko magtiis at maghintay sa araw kung kailan ako susunduin ng aking Tatang. Sa isipang yun ay napabuntong hininga na lamang ako. Sa puntong yun ay nakatalungko ako sa labas ng kubo, nakatingala sa mga libo-libong bituin na nagkikislapan sa kalangitan. Iginuguhit ko sa aking alaala ang mga masasayang araw namin ni Tatang. Nasa ganoong eksena ako nang biglang umihip ang malakas na hangin. Nagdadala yon ng kakaibang lamig sa aking katawan. Naramdaman ko ang isang nilalang. Naamoy ko ang malansa niyang amoy. Dala ng kuryosidad, ginamit ko ang aking bilis upang matunton ang naturang nilalang. Namataan ko siya malapit sa isang kuweba. Isang babaeng aswang ang nasilayan kong papalapit sa isang lalaking nag-uuling sa may kakahuyan. Sinundan ko siya ng tingin, nagmamasid kung ano ang kanyang gagawin. Biglang nag-iba ang anyo ng babae at naging kumpol ng mga buhok. Gumapang yun sa lupa. Kaagad na lumipad ang kumpol patungo sa lalaki. Nang makalapit na ito ay tila binalot ng mga hibla ng buhok ang biktima. Pilit na nagpumiglas ang lalaki at kalaunan ay hindi na rin ito nakagalaw. Nang kumalas ang mga buhok sa lalaki ay hindi ko na siya nakita pa. Ang tanging tumambad na lang sa aking paningin ay ang suot nitong damit at mga kalansay na naiwan. Matapos gawin ang kapangahasan na yon ay nag-anyong tao na ang kumpol ng buhok. Kaagad din itong lumisan mula sa kanyang biktima. Ngunit hindi ko siya hinayaang makatakas. Kailangang pagbayaran niya ang kanyang ginawa sa lalaki. Mabilis ang ginawa kong pagkilos at paggalaw upang maharangan ang babaeng aswang. Nang nasa harapan niya na ako ay kaagad ko siyang hinawakan. Ramdam ko ang madulas niyang balat na tila pinahiran ng langis. Nagtagisan kami ng lakas. Biglang gumalaw-galaw ang kanyang mga buhok na tila ba mayroong sariling buhay. Sumiksik ang mga yon sa ilong ko. Maagap ko yung kinalas. Sa tangan kong lakas ay tagumpay kong nahawi ang mga buhok ng aswang. Ngunit mayroong ding angking lakas ang mga buhok ng aswang. Sinalakay nila ko at nais na masipsip ang aking dugo. Sa mabilisang paggalaw ay naiilagan ko ang mga buhok na naging sanhi ng matinding pagkainis ng aswang. Nang mapansin kong tila makukulong na ako ng mga buhok, ay nagpakawala ako ng isang malakas na pagsipa na tumama sa tagiliran ng aswang. Tumilapon siya, ngunit parang naging malagoma ang kanyang mga buhok dahil mas lalo lang itong humaba nang tumilapon siya sa di kalayuan. At hindi pa rin ako tinatantanan. Nang umigkas naman ang aking kamao sa ulo ng aswang ay napigilan ito ng kanyang mga buhok. Pilit na pumulupot ang ilang mga hibla ng buhok sa aking mga binti upang hindi na ako makagalaw, ngunit maras ko yung nakalas. Hanggang sa dumapo ang ilang hibla sa aking braso, naramdaman kong tila sinisipsip nito ang aking dugo. Kaagad ko yung hinablot at sinunggaban ang aswang. Hindi ito natinag at mukhang handa talaga siyang tapusin ang aking buhay. Ngunit bigla na lang natigilan ang aswang nang sumiklab ang apoy mula sa ulingan. Tila nanigas ang aswang sa nakikitang paglaki ng apoy. Doon ko napagtantong takot siya rito. Kaya naman, gamit ang aking bilis ay nagtungo ako sa nagliliyab na ulingan. Kumuha ko ng kahoy na nag-aapoy roon at kaagad na inihagis sa aswang.
Tumama ito sa kanyang buhok na nagpausok doon hanggang sa naglikhayon ng pagkasunog sa ilang hibla ng kanyang buhok. Hindi na siya nakagalaw pa. Unti-unting nasunog ang kanyang mga buhok. Gumapang ang apoy sa bawat hiblang tila naglalabas ng langis, dahilan upang mas lalong lumakas ang ningas ng apoy sa tuwing dumadapo sa bawat hibla ng kanyang buhok. Halos hindi magkamayaw sa pagpagpag ang aswang. Takot na takot sa nangyayari sa kanyang mapaminsalang mga buhok, hanggang sa pati siya ay tinupok na rin ng naglalagablab na apoy. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng aswang sa katahimikan ng kakahuyan. Bago ko iniwan ang lugar na yon, sinipat ko munang mabuti kung naging abo na bang tuluyan ang aswang. At nang mapagtanto kong umayon ang panahon sa akin, kontento akong umalis doon. Sa pagbalik ko sa kubo, naghihintay sa akin si Apo Lantungan. Kaagad kong isinalaysay sa kanya ang mga naganap sa pagitan namin ng aswang. Ibig mong sabihin ay napatay mo ang aswang na ginagamit ang kumpol ng mga buhok upang makapambiktima? Paninigurado niya. Tumango naman ako bilang pagtugon. Kung ganon, unang beses mong laban yon kontra sa mga aswang at asahan mong may kasunod pa yon. Tiyak na hindi ka tatantanan ng mga manlalayog kapag natuklasan nilang ikaw ang pumaslang sa kauri nilang aswang. Dagdag niyang turan bago siya pumasok sa kanyang silid. Sa sinabing yon ni Apo ay tila gumapang ang pananabik sa aking puso't isipan. Hindi ko maipaliwanag sa aking sarili kung bakit ko yon naramdaman. Kung bakit nasasabik akong makipaglaban sa mga aswang. Bumalik naman kaagad sa aking harapan si Apo, dala ang isang punyal. Hawig yon sa punyal ko, subalit na iba ito ng kulay. Yung sa akin ay tila binalot sa lumot dahil sa malaberdeng kulay noon. Ang punyal naman na hawak ni Apo ay kulay itim. Itinaas niya yon para makita ko ng lubusan bago siya nagtanong kung pamilyar ba ako sa punyal na hawak niya. Sinagot ko siya na kaparehong-kapareho ng punyal na pagmamay-ari ko, subalit magkaiba sila ng kulay. Nasipat ko ang pagkurba ng gilid ng labi ni Apo. Inabot niya sa akin ang punyal at sa pagkahawak ko noon ay bigla yung nag-iba ng kulay. Tumambad sa aking paningin ang aking punyal. Napatingin ako kay Apo, waring naguguluhan. Ipinaliwanag niyang yun nga ang punyal na matagal ko nang iniingatan. Sa paglipas ng mga taon ay hindi ko na yon nabigyan ng pansin. Nung mga sandaling naglalaban umano kami ng aswang ay nasipat niyang tila mayroong nagliwanag mula sa loob ng bayong na pinaglagyan ko noon. Dala ng kuryosidad kung ano ang bagay na nakapaloob doon ay binuksan niya ang bayong at doon nga tumambad sa kanya ang nagliliwanag na punyal. Nang hawakan niya yun ay napaso siya sa matinding init na bumabalot doon. Sa patuloy niyang pagmamasid ay mas lalo pang uminit ang punyal na naglikha ng pagkasunog sa bahagi ng bayong na nalapatan ng punyal. Maging ang parte ng papag na kahoy sa silid ni Apo kung saan niya inilapag ang bayong ay umusok at nasunog din. Patunay doon ay ang iniwang bakas ng pagkauling ng bahaging yon ng sahig. Nahawakan lang ni Apo ang punyal noong nakauwi na ako. Kusang lumamig ang punyal nang nakarating ako sa aming kubo. Subalit nag-iba na ang kulay noon. Tila inilabas na ng punyal ang tunay na kulay nitong itim. Sa muling pagsilay ko rito, kumislap ang matalas na dulo ng talim nito na tila ba ipinapahiwatig sa akin na anumang oras ay pupwede ko siyang gamitin. Minsan, isinama ko ni Apo sa kabilang bayan kung saan mayroon siyang pasyenteng naghihintay. Isa itong matandang lalaki na niyanggaw umano ng isang aswang. Sa umaga ay mahina at tila pagod sa pagkilos ang matanda. Pagsapit naman ng gabi, siya ay masigla at malakas. Walang tigil din daw sa pagtulo ang malapot niyang laway. Idagdag pa ang mga boses na naririnig niyang bumubulong sa kanya. Bali na magtungo kami sa kanila ay nasa 3 araw na siyang nanghihina. Nang mailatag na ni Apo ang kanyang mga gamit, nilapitan niya ang matanda at marahang hinawakan sa ulo bago nag-usal ng mga salitang siya lang ang nakakaunawa.
Impit na napasigaw ang matanda na halatang nasasaktan. Nang hawakan ni Apo ang kanyang dibdib ay narinig kong pumiyak ang isang sisiw mula sa loob. Narinig mo ba yan, Moy? Tumango ako bilang tugon. Uni yun ang yanggaw na nasa loob ng kanyang katawan. Sa mga sandaling ito, nasa loob pa ng itlog ang sisiw na yanggaw. Oras na mapisa ang itlog at tuluyan na makalabas ang sisiw sa bibig ng matanda, tiyak na naangkin na siya ng buo ng yanggaw. Pahayag ni Apo Lantungan. Inilabas ni Apo ang isang maliit na boteng mayroong lamang langis upang ipainom sa lalaki. Ako naman ay nanatiling nakamasid sa panggagamot niya. Pakaukaunting tinungga ng matandang lalaki ang laman ng bote hanggang sa masaid ito. Sa puntong yon, napansin kong ang maputlang balat ng matanda ay unti-unting nagkaroon ng sigla at kulay. Habang pinagmamasdan ko siyang mabuti, nasipat kong tila nahihirapan siyang huminga. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib hanggang sa tila nasusuka na siya. Tinapik-tapik pa ni Apo Lantungan ang kanyang likuran habang umuusal ng orasyon. Saka pa lang niya nailabas mula sa kanyang bibig ang isang itlog na maihahalin tulad sa pangkaraniwang itlog ng manok. Ngunit kulay abo ang itlog na yon, mas maliit kumpara sa itlog ng manok. Nahulog ang itlog sa sahig dahilan upang mabasag yon at lumantad ang sisiw na kulay itim sa anyong ng hihina. Mabilis na pinatakan ng sagradong asin ni Apo ang sisiw. Binalot yun ng usok at sa pagkawala ng usok ay siya ring pagkamatay ng sisiw. Doon ay nangamoy ito ng husto. Nakasusulasok na amoy ang nalanghap namin. Ayan, wala na ang yanggaw. Magiging maayos na ang lahat. Makakatulog ka na ng mahimbing at babalik na rin ang iyong dating sigla. Paalala lang, huwag na muling tatanggap ng pagkain mula sa mga taong hindi ka kilala, ha? Ang saad ni Apo sa matanda. Nag-abot ng kaunting halaga ang matanda kay Apo, pero imbis na tanggapin ay tinanggihan niya ito. Hindi umano siya nagpapabayad, ang nais niya lang ay tumulong. Ngunit sadya nagpumilit ang matanda, kaya kahit ayaw ni Apo ay tinanggap niya na lang ang isang buhay na manok bilang pasasalamat ng matandang lalaki. Habang tinatahak namin ang daan pauwi, bitbit ko ang manok ay hinarang kami ng isang malaking itim na aso. Sa sobrang laki ng aso ay halos pantayan niya na ang tindig ng isang batang kabayo. Mabalasik ang kanyang anyo habang nakatingin sa amin. Ang kanyang mapanuri at mapulang mga mata ay pawang nag-aapoy sa galit. Tumutulo rin ang malapot na laway sa magkabilang gilid ng kanyang bibig. Batid naming isa siyang aswang na nagkatawang aso. Madilim na ang paligid noon, ngunit malinaw naming naaninag ang aso sa tulong ng tanglaw ng malaki at bilugang buwan. At dahil nga sasabik akong makipaglaban sa mga aswang, kaagad kong pinahawakan kay Apo ang manok. Kinuha niya naman yun at nagtungo sa ibabaw ng isang malaking bato para maupo upang panoorin ang aking galaw. Inunat ko ang aking leeg at kiniling-kiling upang lumagutok ito. Saka naghintay akong sumalakay ang malaking aso. Hindi naman ako napahiya, gawa ng kaagad din naman niya kong sinunggaban nang maimuestra ko ang aking kamay na tila hinahamon siya. Sa una niyang pag-atake, naramdaman ko kaagad ang kanyang bilis at lakas. Sa bawat galaw niya, masasabi kong determinado siyang mapuruhan ako. Nagpambuno kaming dalawa, nagpagulong-gulong sa lupa habang nakikipagtagisan ng lakas sa isa't isa. Bilis sa bilis, lakas sa lakas, subalit hindi ko naiwasan ang pagdamba niya sa akin nang malingat ako ng tingin. Sumarasay ako at patihayang natumba sa lupa. Kaagad din niya akong nilapitan at sa puntong yon ay bigla siyang nag-anyong halimaw. Naging mabalahibo ang buo niyang katawan. Ang kanyang ulo malaaso pa rin, ngunit sa mas nakakatakot na anyo, ang kamay niyang mayroong matutulis na mga kuko ay kaagad pinagkakalmot ako. Naglikha yun ng mga sugat sa aking katawan. Nag-isip ako ng paraan upang makaalis sa posisyon kong yun. Nagpakawala ako ng tadyak sa kanyang sikmura na nagpaatras sa kanya ng bahagya.
Sa mabilisang pagkilos ay agad akong nakawala mula sa pagkakahiga. Sunod-sunod kong pinakawalan ang mga malalakas kong suntok at sipa na tumama sa katawan ng kalaban. Sa bawat pagtama ng mga suntok ko sa kanya ay naglilikha ng pinsala. Habol na rin ang hininga namin, ngunit walang sumusuko. Subalit nang maramdaman ko ang talas ng kanyang mga kuko nang kinalmot niya ang aking braso, ay biglang lumabo ang aking paningin. Tila naging lason sa akin ang kanyang mga kalmot. Nahilo ako dahilan upang mawala ako sa konsentrasyon. Sinunggaban niya akong muli. Hindi na ako nakailag kaya sumadsad ako sa lupa. Pumaibabaw siya sa akin at sinakmal niya ako. Pilit akong nagpumiglas, subalit sadyang mahigpit ang ginawa niyang pagsakal sa akin. Ramdam ko na noon na tila mapuputol na ang aking mga kaugatan nang maalala ko ang aking punyal na isinukbit ko sa aking tagiliran. Kinapa ko yun. Nang mahawakan ay ubod lakas kong itinarak ang punyal sa katawan ng aswang. Sapul ang kanyang kaliwang dibdib. Tila nawalan siya ng lakas dahilan upang unti-unting kumalas ang kanyang kamay sa aking leeg. Kinuha ko ang pagkakataong yun para pakawalan ang isang malakas na sipa dahilan upang tumilapon siya. Hinablot ko kaagad siya at inihagis sa ere. Doon ay pinagbabayo ko siya ng mga suntok hanggang sa kapwa kami nahulog sa lupa. Nang mapansing hindi na siya gumagalaw ay marahas kong binunot ang punyal mula sa kanyang dibdib. Sumargo ang masaganang pulang likido mula roon. Mahusay! Mahusay ang galaw mo sa pakikipaglaban kontra aswang, Moy! Saad ni Apo na nagpakawala ng 3 beses na paghalakhak. Ako naman ay humahangos na nakangiti sa kanya. Ipinagmamalaki ang aking sariling kakayahan. Biglang nag-usal ng mga salitang hindi ko maintindihan si Apo. Napansin kong unti-unting dumagsa ang mga malalaking paniki. Pinalibutan nila ang aswang na tila ba natatakam. Nang ikumpas ni Apo ang kanyang mga kamay ay doon na pinagpiestahan ng mga paniki ang katawan ng aswang. Napatingin ako kay Apo sa paraang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Aniya sila'y mga kaibigan niya, mga paniking naiiba na ang tanging kinakain ay katawan lamang ng mga patay na aswang. Namangha ako sa kanyang tinuran. Halos hindi na humiwalay ang paningin ko sa mga paniking mabilis na nilantakan ang kanilang pagkain. Nang masaid na ang pagkain nila, kay bilis nilang lumipad at biglang naglaho sa karimlan. Sa pagkawala nila, noon ko lang naramdaman ang malagkit na likido sa aking kamay na nakahawak sa punyal. Itinaas ko ang punyal sa ere upang pagmasdan yun. Kaigaan sa pakiramdam nang makitang tumutulo mula roon ang pulang likido mula sa aswang. Isang maaliwalas na umaga noon, kinausap ako ni Apo Lantungan na sasamahan niya kong dalawin si Tatang. Anong saya ko nang malamang sa wakas ay makikita ko na ang mahal kong Tatang. Habang nilalakad namin ang kakahuyan patungo sa baryo namin ni Tatang ay kapansin-pansin ang seryosong anyo ni Apo Lantungan. Hindi niya rin ako kinakausap. Mabilis ang bawat paghakbang niya na animoy nakikipag-unahan sa karera. Napaisip ako kung bakit ganoon na lang ang pagmamadali niya. Hindi ko naman siya nakikitaan ng pagkasabik na makita si Tatang. Hindi na ako nakatiis pa, kaya naman kinausap ko na siya. Apo, mukhang nagmamadali po yata tayo. May problema po ba? Hindi ako sigurado, subalit may nararamdaman ako. Tugon niya na patuloy lang sa mabilis na paglalakad. Hindi ko na sinubukang kausapin siyang muli dahil baka mapagalitan niya ako sa kakulitan. Napakaseryoso pa naman ng mukha niya, malalim ang kanyang iniisip. Nang nasa kalagitnaan na kami, bigla akong nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Nagpakawala ako ng buntong hininga upang maibsan ang paninikip sa aking dibdib. Bigla ko ring naramdaman ang malakas na pagkabog nito.
Wala sa loob na napahawak ako sa dibdib ko ng mga sandaling yun. Bigla ko na lang narinig ang boses ni Tatang na nagmamakaawa. Namilog ang mga mata ko ng mga sandaling yun. Napuno ako ng pag-aalala. Ang mabilis naming paglalakad ay naging takbo na. Doon ko na rin nalaman na may abilidad din pala sa bilis si Apo Lantungan. Gawa ng kahit ginamit ko na ang aking kakayahan sa bilis at kilos ay nauuna pa rin siya sa akin. Ramdam ko ang mga buhay na dahon ng mga nadadaanan naming mga puno na tumatama sa aking katawan. Ang mga ibon ay nagliliparan sa tuwing aming nadadaanan. Ang mga paa namin ay hindi na nakaapak pa sa lupa. Doon sa mga sanga ng kahoy, mabilis kami nagpalipat-lipat upang mas mapadali ang pagdating namin sa baryo. Nang nasa bungad na kami ng bakuran ni Tatang ay tila ba nakakabingi ang katahimikang namamayani roon. Walang bakas na may taong nandoon. Kaagad akong pumasok sa kubo. Tumambad sa akin ang magulong paligid, mga nagkalat na mga sirang kagamitan, basag na mga baso at pinggan, nakataob na mga kaldero, nakatihaya na mesa at putol na ang mga paa ng silya. Pinulot ko ang paboritong radyong de baterya ni Tatang na sa puntong yon ay nagpapatugtog pa ng paborito niyang kanta. Bahagya pa yung pumipiyok sanhi ng lumang baterya na kailangan ng palitan. Tinawag ko si Tatang. Hindi siya sumagot. Nagtungo ako sa kanyang silid. Nagkalat doon ang kanyang mga damit. Sa isip ko ay baka nilooban lang ang kubo ni Tatang. Sa pagtingin ko sa malaking salaming nakasabit sa dingding ay nakita ko ang mga katagang nakasulat doon gamit ang pulang likido, Darius, kapalit obsidyan. Kinuha nila si Darius! Galit na turan ni Apo Lantungan. Sino po sila, Apo? Tanong ko. Ang ating mga mortal na kaaway, ang mga gabunan. Moy, maghanda ka. Babawiin natin si Darius mula sa kanila. Ano naman po ang obsidyan, Apo? Saan natin yun mahahanap? Ayon kay Apo, ang obsidyan ang pinakamatalas at pinakamatalim na punyal sa balat ng lupa. Kaya nitong hiwain maging ang pinakamanipis na ugat ng nilalang. Gawa ito sa lumamig na magma na sa paglipas ng panahon ay naging kasing laki ng bato. Matagal na umanong nasa pangangalaga ng mga burang ang obsidyan. Lahat ng uri ng mga aswang ay nagnanais na mapa sa kanila ang nasabing sandata dahil bukod sa angkin nilang kayamanan, kapag tangan nila ang obsidyan ay kikilalanin sila bilang pinakamalakas sa lahat. Lahat ay naghahangad doon, maging ang mga kinatatakutang gabunan. Dahil kapag napasa kamay nila yon ay mas lalo silang kahihintakutang makalaban ng kahit anong uri ng aswang maging ng mga mangkukulam. Ang mga burang lang ang pinagkalooban ng obsidyan dahil sa ang namumuno sa kanilang uri noon ay may patas na pagtingin sa lahat. Walang kinikilingan. Ang nagkakasala ay siyang ginagawaran ng kaparusahan kahit pa sabihing mas mataas na uri ito ng aswang. Yon ang hindi matanggap ng mga gabunan dahil para sa kanila sila ang hustisya, sila ang batas, walang puwang sa mundo ang mga mahihinang nilalang. Makailang ulit din nilang tinangka na nakawin ang obsidyan, subalit lagi silang naiisahan ng pinunong burang, kaya naman nakaisip ng paraan ang mga gabunan. Pinaikot nila sa kanilang mga palad ang katiwala ng pinunong burang. Pinaniwalang kapag napasakamay nila ang obsidyan ay gagawin nila siyang pinuno ng kanilang tribo. Dala ng kasakiman sa trono, napapayag ang katiwala sa mga plano ng mga gabunan. Nakipagkuntsaba siya sa mga ito at isang araw nagising na lang ang mga burang na wala na sa kanila ang matagal na nilang iniingatan. Sa kanilang paghahanap, natagpuan na lang nilang wakwak na ang dibdib ng kanilang katiwala. Lasug-lasug na rin ang lahat ng buto nito sa katawan. Nakarating sa mga burang ang pagdiriwang ng mga gabunan dahil sa wakas ay nasa kanila na ang pinakamatalas na sandata sa balat ng lupa.
Gagamitin nila ang obsidyan upang kitilin ang buhay ng bawat aswang na haharang sa kanilang daan. Ang hindi yuyukod upang kilalanin silang pinakamakapangyarihan ay malalagutan ng hininga sa pamamagitan ng makapangyarihang obsidyan. Ngunit sadyang maalam ang pinunong burang. Dala ang kanyang mga tauhan ay nilusob nila ang pinamumugaran ng mga gabunan. Nagtagisan sila ng lakas. Ilang araw ding tumagal ang kanilang labanan. Mayroon ng mga sugatan sa bawat panig. May ilan na ring namatay sa magkabilang tribo. Sa matatag na determinasyon ng mga burang ay nagawa nilang bawiin ang obsidyan sa kamay ng mga gabunan. Ngunit ang madugong labanan na yon ay kumitil ng maraming buhay. Lamang ang bilang ng mga gabunang namatay. Nabawi ng mga burang ang obsidyan. Ngunit dahil sa matinding pinsalang natamo ng pinunong burang ay unti-unti itong nawalan ng lakas. Buhat sa pagkakaratay, ipinatawag niya ang batang itinalaga sa propesiya na puprotekta sa obsidyan. Ginawaran niya ang bata ng kanyang mga nalalamang karunungan. Gamit ang kanyang karunungan, binalot niya sa makapal na lumot ang obsidyan. Binasbasan, ibinuhos niya ang kanyang natitirang lakas upang ikubli ang tunay na anyo ng sandata. At doon na nagwakas ang kanyang buhay. Bilang bagong tagapangalaga ng obsidyan, nilisan ng bata ang kinaroroonan ng kanilang tribo. Naglakbay siya upang ilayo ang sandata sa kanyang mga kauri. Subalit sadyang mapaglaro ang tadhana, natuntun siya ng isang gabunan matapos ang 16 na taon ng pananahimik. Tinangka nitong kuhanin ang obsidyan, ngunit wala itong nakita maliban sa isang ordinaryong punyal na sa unang tingin pa lang ay kakikitaan na ng walang kabuluhan. Sa galit ng gabunan ay pinagtangkaan niya ang buhay ng bagong tagapangalaga. Akala niya ay mawawakasan niya ang buhay nito. Ngunit dahil sa angkin nitong karunungan ay nagapi nito ang kalabang gabunan. Muling bumalik ang bagong tagapangalaga sa kanilang tribo. Ayon sa propesiya, sa araw na yun nakatakdang isilang ang isang batang lalaki na magpapatuloy sa gawain ng namayapang pinunong burang. Sa pagdating niya sa kanilang tribo, tila nag-iba na ang lahat. Ang dating payapa nilang pamayanan ay pawang nabura na ng sistema dahil ang kasalukuyang namumuno roon ay sakim sa kapangyarihan. Ang lahat ng sumasamba rito ay nabibiyayaan ng buhay at ang sumusuway, kamatayan ang naghihintay. Isang babaeng burang ang nakasalamuha ng bagong tagapangalaga. Base sa anyo nito, tila nahihirapan ang babaeng kumilos dahil sa malaking umbok ng kanyang tiyan. Nadapa siya sa lupa kaya kaagad na inalalayan ng bagong tagapangalaga. Nagsusumamo ang babae sa kanya na tulungan dahil ramdam niyang malapit nang lumabas ang anak mula sa kanyang sinapupunan. Agad namang tumalima ang bagong tagapangalaga at tinulungan ang babae. Matapos na matagumpay na mailuwal ang sanggol na lalaki ay siya ring pagkawala ng kanyang buhay. Nang sipatin ng bagong tagapangalaga ang sanggol ay nakita niya sa puwet nito ang isang simbolo. Tila nakaukit sa balat nito ang hugis punyal na balat. Dinala ng bagong tagapangalaga ang bata sa kanyang tahanan. Ngunit napagtanto niyang mas mapapabuti ang bata kung lalaki ito sa piling ng isang normal na tao. Kaya kita ibinilin kay Darius dahil alam kong mamahalin ka niya at ituturing na kadugo. Ani Apo matapos na isalaysay ang naganap at ang tungkol sa obsidyan. Ibig niyo pong sabihin? Naputol ang nais kong iparating dahil naunahan nako ni Apo Lantungan. Oo, ikaw ang batang itinalaga sa propesiya at ako ang inatasan ng pinunong burang upang gabayan ka at bantayan ang iyong punyal. Halos hindi ako makapaniwala sa kanyang isiniwalat. Kung ganoon, hindi ko talaga tunay na kadugo si Tatang at ang aking punyal ay ang nag-iisang makapangyarihang obsidyan at ako'y isang aswang na kung tawagin ay burang. Moy,
Alam kong ikinabigla mo ang lahat, ngunit may isa ka pang dapat malaman. Dagdag na turan ni Apo Lantungan. Hindi ko masasabi na ikaw ay isang burang dahil bago namatay ang iyong ina, sinabi niyang isang gabunan ang gumahasa sa kanya. At ang gabunan na yon ang siyang mortal na kaaway ng pinunong burang, si Hagorn. Para kong nabingi nang banggitin ni Apo Lantungan ang mga katagang yun. Kilala ang mga gabunan na sadyang dahas ang ginagamit upang mapasunod ang mga kalahing aswang. Maiitim ang kanilang mga budhi. Hindi sila naniniwala sa salitang awa at para sa kanila, mahihina lang ang nagmamakaawa. Mahihina na kaya nilang yurakan, pagtawanan at saktan. Ayaw kong maging katulad nila. Hindi ako papayag na maging kauri ng mga gabunan. Sa isiping yon ay binalot ng matinding pag-aalala ang aking puso at isipan para kay Tatang. Isa lang siyang normal na tao. Walang kalaban-laban sa mga gabunan. Hindi ko maialis sa aking isip kung paano siya pinahihirapan ng mga kalaban. Apo, saka ako naiisipin ang tungkol sa aking tunay na pagkatao. Sa ngayon, kailangan na natin makarating sa pugad ng mga gabunan. Kailangan nating iligtas si Tatang sa kapahamakan. Determinado kong turan habang nakakuyom ang aking mga palad at nagtatagisan ang aking mga bagang. Dumako kami ni Apo sa isang masukal na gubat. Aniya, mas mapapadali ang pagtungo namin sa kuta ng mga gabunan kung doon kami dadaan. Marami kaming ligaw na hayop na nadaanan. Dahil sa kasukalan ng gubat ay hindi masyadong tumatagos doon ang liwanag mula sa sikat ng araw. Dahilan upang pamugaran din ito ng mga aswang. Isang maliit na pamayanan ang nadaanan namin. Ang mga nakatira roon ay pawang mga tao, subalit nababatid kong sila ay mga aswang din. Tahimik lang akong nagmamasid sa paligid habang si Apo ay huminto sa isang maliit na kubo na yari sa mga pawid. Walang salitang namutawi mula sa kanya, ngunit biglang sinalubong siya ng isang matandang babae. Animoy nagkakaintindihan silang dalawa kahit na hindi ibinubuka ang kanilang mga bibig. Nasipat ko na lang na pinatsadahan ako ng tingin ng matandang babae. Mula ulo hanggang paa. Mula sa kanyang kubo, lumabas din doon ang isang matandang lalaki. Umalulong ito na ikinabigla ko. Doon na naglabasan ang ilang mga kalalakihan at kababaihan mula sa kani-kanilang mga kubo. Mayroon ding ilang kabataan na nakatanaw sa akin. Naging isa ang paningin nilang lahat. Nakatuon yon sa akin. Biglang sumilay ang mga ngiti sa kanilang mga labi at lumapit silang lahat sa aking kinaroroonan. Mga kapatid, naririto na ang hinirang ng propesiya. Ang binatang ito ang magpapatuloy sa mga gawain ng ating mahal na pinunong burang. Narinig kong saad ni Apo Lantungan. Napuno ng galak ang bawat naroroon. Tila nabigyan sila ng panibagong pag-asa. Sa wakas, dumating na rin ang araw na makikilala natin ang itinakda. Ngayong araw ay napuno tayo ng bagong pag-asa. Mahal naming itinakda. Handa kaming ipagtanggol ka sa abot ng aming makakaya. Di ba mga kasama? Saad ng matandang lalaki. Lahat ay umayon sa kanya. Lahat ay nagkaisa. Lahat ng kalalakihan sa tribong yun ay humayo upang makipagsapalaran kasama namin ni Apo Lantungan. Nang handa na sa paglisan ang lahat, isang magandang babae ang tumatakbong lumapit sa amin. Aniya, handa raw siyang sumama sa pakikipagdigma. Matagal na raw niyang pinaghandaan ang araw na ito, ang araw kung kailan kailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay para mabawi ang orihinal na kuta ng tribo. Mula sa malupit na namumunong mga burang na kasalukuyang kakampi ng mga gabunan. Kahit anong pigil sa kanya ng mga katribo niya ay hindi siya nagpaawat. Wala kaming ibang nagawa kundi ang hayaan siyang sumama sa amin na harapin ang mga mapaminsalang aswang. Isang magulong senaryo ang naabutan namin sa orihinal na kuta ng mga burang.
Ilang mga kalalakihang burang ang pinapahirapan dahil lumabag umano sa kanilang batas. Nakagapos ang mga kamay at paa ng mga ito habang pinaglalaruan ng dalawang gabunan gamit ang kanilang mga latigo. Isang hampas katumbas ang nakabibinging sigaw mula sa mga biktima. Nang mapansin nila ang aming presensya, kaagad na humarang ang dalawang gabunan sa aming daraanan. Matigas na nagtanong kung ano ang pakay namin doon. Mahinahon silang kinausap ni Apo na gusto lang naming makita ang pinuno. Ayon sa namumuno sa uring ito, kailangan nyo munang dumaan sa butas ng karayom bago nyo siya makita. Saad ng isang payat na gabunan. Kayo'y mga gabunan, marapat lamang na hindi kayo makialam sa desisyon ng pinuno ng mga burang. Ani naman ng isang lalaking kasamahan namin. Pangahas! Dito, kami ang batas! Lahat ng gustuhin namin, binibigay ng pinuno ng mga burang. Ang dapat sa inyo parusaan dahil sa inyong kalapastanganan. Wika ng isang gabunan na may malaki ang pangangatawan. Bigla niyang sinunggaban ang isa sa mga kasamahan namin. Nagpambuno silang dalawa. Kaagad din namang umaksyon ang may payat na pangangatawan na gabunan at nagpakawala ng atake. Sinalubong naman kaagad siya ng isa pa naming kasamahan at sila ay naglaban. Sa ganoong sitwasyon namin sila iniwan. Batid naming kayang-kaya sila ng aming mga kasamahan. Hinanap namin nina Apo Lantungan at ng apat pa namin mga kasamahan ang bagong namumuno sa mga burang. Unang tingin pa lang sa kanya ay ramdam ko ng maitim ang kanyang budhi. Hindi siya nararapat sa tronong tinatamasa niya. Mahinahon siyang pinakiusapan ni Apo na pakawalan na ang mga kauring burang na nakagapos sa labas dahil hindi sila karapat-dapat parusahan. Kung ang nilabag lang naman nila ay ang hindi pagsunod sa nais ng mga gabunan. Nagmatigas siya at itinulak si Apo. Hindi ko naman nakitaan ng galit si Apo sa ginawa ng burang sa kanya. Akmang uulitin niya pa sana ang pagtulak kay Apo nang hinarang ko siya. Iniumang ko sa kanya ang dulo ng punyal at sinabing malalagot siya kapag hindi pinakawalan ang mga burang sa labas. Sa pagkasilay niya sa punyal ay nahintakutan siya. Nakilala niya kaagad na ito ang nawawalang obsidian. Kaagad naman niyang inutusan ang kanyang mga tauhan upang kalagan ang mga lalaking kauri. Bakit nasa iyo yan? Huwag mong sabihin ikaw ang itinakda. Nauutal niyang tanong na mukhang hindi makapaniwala. Kung anong iyong nakikita, yun ang magbibigay sa iyo ng kasagutan. Tugon ng matandang kasama namin. Umawang ang bibig ng pinuno at bigla siyang yumukod. Mahal na itinakda, ako'y nagbibigay pugay sa inyo. Aniya, napakunot ang aking noo. Tila hindi ako kumbinsido sa kanyang mga itinuran. Sa pagtaas niya ng kanyang muka, nasipat kong tila may kumislap sa dulo ng kanyang mga mata. Batid kong mayroon siyang hindi magandang binabalak. Nang binalikan namin ang aming mga kasamahan, nakita kong wala ng buhay ang dalawang gabunan. Pinagtulungan silang gapiin ng mga kasamahan naming burang. Marami na ring mga burang ang nagtipon doon. Mga burang na nakaranas ng pang-aapi mula sa mga gabunan at sa kasalukuyan nilang pinuno. Yumukod silang lahat sa akin at sinabing nasa panig ko sila. Handa silang magbuwis ng buhay para labanan ang mga gabunan na pinamumunuan ng mabagsik na si Hagorn. Dahil sa pagdating ko ay nagkaroon umano sila ng lakas ng loob para ipaglaban ang kanilang uri. Matagal na raw silang naging sunod-sunuran sa mga ito. Kailangan na daw nila yung tuldukan sa pamamagitan ng pakikipaglaban upang makamit ang kanilang kalayaan. Isang pangkat kaming nagtungo sa kuta ng mga gabunan. Buo ang loob at may matatag na determinasyon. Nasa bungad pa lang kami ng kanilang kuta nang biglang nagsilabasan ang mga nagkukubling mga gabunan. Doon din ay naganap ang matinding labanan. Nagpalit anyo ang mga gabunan bilang mabalahibong mga halimaw. Ganoon din ang mga nasa panig ko. Ipinakita nila ang kanilang tunay na mga anyo. Tumubo ang kanilang mga pakpak at nagkaroon sila ng matutulis na pangil.
at mahahaba na mga kuko sa kanilang mga kamay at paa. Tumaas ang kanilang mga nguso na nag-anyong malaaso subalit sa mas nakakahindik na itsura. Sa bawat pag-atake na magkabilang panig ay sadyang walang nais na magpalupig. Sa magulong paligid, nasipat ko ang isang gabunan na nasa itaas ng isang malaking bato na naroon sa gitna ng kanilang kuta. Mabalasik ang kanyang anyo na nakatingin sa akin. Mabilis ang galaw ko na nagtungo sa kanyang kinaroroonan. Nang marating ko ang malaking bato ay bigla na lang siyang nawala. Iginala ko ang aking paningin sa buong paligid. Napansin kong marami ng duguan ngunit walang patid pa rin ang lahat sa pakikipaglaban. Ikaw ba ang itinakda? Narinig kong saad ng isang magaspang na boses. Kaagad akong lumingon sa pinanggalingan noon. Sa puntong yon ay nababatid kong siya si Hagorn base na rin kung paano siya ituring ng kanyang mga nasasakupan. Ayon sa propesiya, ikaw umano ang magpapatuloy ng sinimulan ng pinunong burang nyo. Anya sabay dura. Nanginig ang buo kong kalamnan sa kanyang ginawa. Pwes magagawa mo lang yon kung mabubura mo ako sa mundong ito. Sinunggaban niya akong bigla. Mabilis din akong umatake. Nagpambuno kami, ngipin sa ngipin, lakas sa lakas, bilis sa bilis, walang nais na magpatalo. Pinaulanan ko siya ng malalakas na suntok na siya rin namang ginawa niya at pareho naming naiilagan ang bawat pag-atake sa isa't isa. Ang aming mga bilis at lakas ay walang itulak kabigin. Isang magandang laban ang ipinamalas namin sa isa't isa. Sa gitna ng pakikipaglaban ko sa kanya ay nasipat kong nalagasan na ang aming pangkat. Dahil doon ay mas lalong sumiklab ang aking galit. Tila napansin naman ni Hagorn ang nararamdaman ko. Masakit bang makita mo sila sa ganyang kalagayan, ha? Itinakda? Paano kung si Darius ang mapinsala? Anong mararamdaman mo? Sunod-sunod niyang tanong na tila nagpatigil sa aking mundo. Nasaan si Tatang? Anong ginawa mo sa kanya? Nanginginig kong sigaw. Walang salitang namutawi sa bibig ni Hagorn. Nasipat ko na lang ang pagkurba niyon. Nagpakawala siya ng malakas na sipa na tumama sa aking tagiliran. Hindi ko napansin ang kanyang pag-atake dahil binalot ako ng matinding pag-alala kay Tatang, kaya nawala ako sa konsentrasyon. Napangiwi ako sa lakas ng ginawa niyang yun, ngunit kaagad din naman akong nakabawi. Dinukot ko ang aking punyal na nakasukbit sa aking tagiliran. Gamit ang punyal, inatake ko siya ng mabilis. Naiilagan niya ang bawat kilos ko, subalit sa isang malinyang pagkilos ay nadaplisan ko ang kanyang dibdib. Napansin kong umusok ang maliit na hiwang nagawa ng punyal kay Hagorn. Tila nabigla naman si Hagorn dahil natamaan siya ng obsidian. Ngumisi siya na tila ba naghahamon. Wala akong sinayang na mga sandali. Nagpakawala ako ng sunod-sunod na pagsugod. Sa puntong yon ay tila umayon sa akin ang pagkakataon. Makailang ulit ko siyang natamaan na naglikha ng mga sugat sa kanyang katawan. Pansin ko rin ang mga kirot na dinaramdam niya ng mga sandaling yon. Sa muli kong pagsugod ay biglang nawala si Hagorn. Mabilis ang ginawa kong mga pagkilos upang mahanap siya kaagad. Subalit biglang lumitaw si Hagorn sa aking harapan. At ang labis na nagpatigil sa akin ay ang kaawa-awang anyo ni Tatang. Ngayon mo ipakita sa akin kung gaano ka katapang itinakda. Aniya na nagpakawala ng napakalakas na halakhak. Halos hindi ko maigalaw ang aking mga tuhod. Nanginginig yon. Ang aking mga kamao ay mas lalo kong ikinuyom. Pakawalan mo ang Tatang ko! Sigaw ko. At sino ka para utusan ako? Gusto mong pakawalan ko siya? Pwes, isuko mo ang obsidian! Saad niya. Ano ako, baliw? Hindi to mapapasayo hanggat nabubuhay ako. Tandaan mo yan! Sagot ko naman. Pwes, magkaalaman na tayo! Aniya na itinaas ang kalunos-lunos na katawan ni Tatang sa ere. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay parang mababaliw na ako.
Hindi ko alam kung ano ang mas makabubuting gawin upang mailigtas si Tatang na hindi isinusuko ang aking punyal. Bibilang ako ng 3 itinakda. At sa puntong umabot na ang huling numero, tuluyan ko nang tatapusin ang paghihirap ng tatang mo. Nasa sayo na ang pagpapasya. Saad ni Hagorn. Halos hindi na gumagalaw si Tatang. Marami na siyang mga pasa at sugat, sanhi ng pagpapahirap sa kanya ng mga gabunan. Halos balot na rin ng pulang likido ang buo niyang katawan. Ngunit alam kong buhay pa siya dahil naririnig ko pa ang kanyang mahinang paghinga. Luminga-linga ako sa paligid. Wala pa ring tigil ang madugong labanan ng mga burang at gabunan. Isa! Narinig kong bilang ni Hagorn. 2! Sobrang naguguluhan ako sa pagpapasya. Kung isusuko ko ba ang obsidian, para ko na ring ipinagkanulo ang mga burang na umaasa sa akin. Paano na sila kung ang mga gabunan na ang maghahari-harian? Mapupunta lang sa wala ang kanilang mga ipinaglalaban. Subalit hindi maatim ng aking konsensya na hayaan na lang na patayin ni Hagorn si Tatang. Si Tatang na walang ibang iniisip kundi ang aking kapakanan. Si Tatang na isinakripisyo ang buhay para sa akin. Si Tatang na mahal ako. Sa isipang yun, binuo ko ang buwis buhay na pagpapasya. At ibibigay ko ng punyal! Pakawalan mo ang tatang ko! Sigaw ko sa kanya. Nagpakawala naman ng malapad na ngiti si Hagorn. Halatang nasisiyahan sa aking ginawang pasya. Iminungkahi niyang sabay naming ihagis sa ere si Tatang at ang punyal para makuha ng bawat isa ang ninanais na sinang-ayunan ko naman. 3, 2, 1! Ani ko sabay hagis sa punyal na kumawala sa ere. Nasipat ko rin ang marahas na paghagis ni Hagorn kay tatay sa kawalan. Sa mabilis kong pagkilos ay lumundag ako para kunin at iligtas ang dapat kong isalba. Namilog ang mga mata ni Hagorn nang kaagad kong ikinulong ang kanyang leeg sa aking bisig at marahas na iginilit ang punyal na nauna kong nakuha kesa sa kanya. Sumargo ang masaganang pulang likido ni Hagorn at tila naging ulan na bumabagsak ang mga patak sa lupa. Nang makitang wala ng buhay ang kanilang pinuno, tila pinanghinaan naman ng loob ang ibang mga gabunan na patuloy na nakikipagpambuno sa mga burang. Ginanahan naman ang mga burang sa nasaksihan at nagkaroon ng ibayong lakas upang tapusin ang kanilang mga kalaban. Kahit na maraming napinsala at nasawi sa panig ng mga burang ay galak pa rin at tagumpay ang namayani sa kanila nang tuluyan na nilang naubos ang mga kalabang gabunan. Si Tatang. Sa puntong inihagis na siya ni Hagorn ay nasipat kong sumenyas sa akin si Apo Lantungan. Siya ang nagligtas kay Tatang upang makuha ko ang punyal nang sa ganon ay mawakasan na ang buhay ni Hagorn. Kung tuso si Hagorn, mas tuso ako sa kanya. Kaagad kong nilapitan si Tatang matapos na masigurong ubos na ang mga gabunan. Nasa kandungan siya ni Apo Lantungan at mababakas sa kanyang anyo ang labis na paghihirap. Tatang, lumaban ka! Huwag kang bibitaw, Tang! Halos pabulong kong turan dahil hindi ko na maiwasan ang mapaluha sa sinapit niya. Nilapatan ko na siya ng paunang panlunas, Moy, para kahit papaano'y maibsan ang paghihirap niya. Kailangan natin siyang madala sa kuta upang magamot. Mungkahi ni Apo na sinunod ko naman. Nagpresenta ang babaeng burang na si Hydra na siya na ang bahalang magdala kay Tatang sa kuta. Aniya, mas makabubuting mayroong pakpak ang magdadala kay Tatang upang mas mapadali ang paglunas sa napinsalang katawan nito. Huwag din daw akong mag-alala dahil mapagkakatiwalaan siya pagdating sa usaping lunas. Kampante naman akong nagsasabi siya ng totoo kaya pinaubaya ko na sa kanya si Tatang. Tinulungan ko ang mga burang na buhatin ang mga napinsalang mga kasamahan at ang mga namatay na burang
ay inuwi din namin upang bigyan ng wastong hantungan. Subalit nang malapit na kami sa kuta, napansin namin na mayroong iilang burang ang nakamasid sa amin. Halatang masama ang hilatsa ng kanilang mga pagmumuka. Ayon sa mga kasamahan ko, sila ang mga burang na tauhan ng kasalukuyan nilang pinuno at mukhang hindi nila ikinasaya ang tagumpay namin laban sa mga gabunan. Biglang nagpalit anyo ang mga masasamang burang at kaagad na nakipagpambuno sa amin. Ang naturingang pinuno ang siyang naglakas loob na sumalakay sa akin. Ikinampay niya ang kanyang mapangahas na mga pakpak upang sugurin ako. Ginamit niya ang kanyang matutulis na kuko upang ako'y sugatan. Bumulusok siya mula sa ere at sinunggaban ako. Subalit kulang ang kanyang lakas upang makipagtunggali sa akin. Laging nauuwi sa kanya ang bawat pag-ataking iginagawad niya sa akin. Bakit ba nilalabanan niyo ang inyong kauri? Hindi ba dapat ninyong irespeto ang bawat isa upang magkaroon ng kapayapaan? Sa malakas kong tinig ay ipinaabot ko sa kanila ang aking saloobin. Kauri ba kamo? Bakit? Isa ka ba sa amin? Hindi ba't nananalaytay sa iyo ang dugo ng isang gabunan? Ang ganting saad naman ng naturang pinuno. Nasipat ko ang pagbubulong-bulungan ng mga burang na natigil sa pakikipaglaban. Ibig sabihin wala ka rin pinagkaiba kay Hagorn at sa mga kampo niya. Ikinulong mo kami sa iyong bitag. Sigaw naman ng isang burang na nakasama namin sa pakikidigma. Isa kang mapanlinlang. Ginamit mo kami para tapusin ang mga kauri mong gabunan. Nang sa gayon, ikaw na maghahari sa buong lahi ng mga aswang. Galit na turan ng isa pa. Hindi ko mapanlabanan ang kanilang pagkuyog sa akin. Naguguluhan ako dahil mismo sa aking sarili hindi ko masagot ang katanungang isa ba kong gabunan o isang burang. Ano ba ang tunay na dugong nananalaytay sa aking pagkatao? Mga kasama, huminahon kayo. Tadhana lang ang makakapagsabi kung ano ang dugong nananalaytay sa buong pagkatao ni Moy. Maging siya ay hindi matukoy kung saang uri ang kanyang kinabibilangan. Subalit isa lang ang nasisiguro ko, isa siyang mabuting nilalang na handa tayong protektahan. Ayon naman kay Apo Lantungan. Sumapit na ang kanyang 18 kaarawan at araw na lang ang bibilangin para masabi natin at matukoy kung ano ang kanyang uri. Dagdag naturan pa ni Apo. Kung mangingibabaw ang kanyang pagiging gabunan, hindi namin hahayaang siyang patuloy na mangangalaga sa obsidian. Giit ng isang matandang burang. Sa paglipas ng mga araw, doon ako na malagi sa orihinal na kuta ng mga burang. Para kung bihag, binabantayan nila ang bawat pagkilos ko. Naiintindihan ko naman ang kanilang nais. Pinaliwanag din sa akin ni Apo Lantungan na kailangan naming sundin muna ang kagustuhan ng mga burang dahil naniniwala umano siyang tunay na dugong burang ang nananalaytay sa aking buong katauhan. Sumapit ang isang gabing naging bilog ang buwan. Ang liwanag na nagmumula rito ay kakaiba. Maging ang laki nito ay hindi katulad ng aming nakasanayan. Sunod-sunod na nagpakawala ng huni ang mga burang na tila nag-aangilan na tumitingala sa malaki at bilog na buwan. Samantalang ako naman ay naroroon sa gitna at kanilang pinalilibutan. Pagpatak ng hating gabi, naramdaman kong tila mayroong gustong kumawala mula sa loob ng aking katawan. May mga tinig din akong naririnig. Uminit ang aking pakiramdam na parabang ako ay sinisindihan hanggang sa naramdaman kong mula sa mga daliri ng aking mga paa ay tila may nananalaytay na mainit na bagay. Dahan-dahang naglandas yun sa loob ng buo kong katawan, sa bawat himaymay ng mga daliri sa aking kamay hanggang nagtungo yon sa aking ulo. At nang tumigil yon sa aking mga mata, sari-saring mga eksena ang naroon sa aking balintataw. Mabilis ang pagpapalit-palit ng bawat eksena mula sa aking pagkabata sa pagkasunog ng manlalayog sa pagpaslang ko sa isang aswang na nag-anyong aso hanggang sa lumarawan doon ang mga dugoang gabunan at ang naganap naming laban ni Hagorn. Agaw eksena rin ang mukha ni Tatang
na masaya at nakangiti na punong-puno ng kagalakan. At ang huling rumehistro sa aking balintataw ay ang mukha niyang duguan at tila nahihirapan ng huminga. Saka naramdaman kong tila nagliliyab sa galit ang aking mga mata. Nagpakawala ako ng malakas na pagsigaw. Galit na galit ako. Biglang tinubuan ng mga balahibo ang magkabila kong balikat. Mas lumaki ang aking katawan. Naging matulis ang magkabila kong tainga. Ang maiksi kong buhok ay nagsitayuan din. Naramdaman ko rin ang tila pagkapunit ng aking muka. Maging ang aking mga kuko ay humaba at naging matutulis. Nasulyapan kong tila naghahanda ang mga nakapalibot sa akin na mga burang, kasama na ron si Apo Lantungan. Nakaramdam ako ng pagkamuhi sa kanila, subalit mula sa kaibuturan ng aking puso ay may bumubulong na wag ko silang saktan. Kinuyom ko ang aking mga palad at nagpakawala ng dumadagundong na ungol. Dala ng kalituhan, nagpasya kong lisanin ang kuta ng mga burang. Sa gitna ng kagubatan, ako ay nagwala. Pinagbuntunan ko ng galit ang malalaking bato at ang mga naglalakihang puno. Nang may nasipat akong baboy ramo, kaagad ko yung sinunggaban at mabilisang nilantakan. Nang maubos ko na ang buo nitong katawan ay sunod-sunod akong nagpakawala ng ungol na tila ba nagbubunyi. Ako ay isang gabunan. Kaya pala, anong saya ko na lang kapag ako'y nakakapaslang ng mga aswang. Ibang sigla ang aking nararamdaman sa tuwing nakikita kong nahihirapan silang matalo ko dahil nakikita ko silang mahina, mga mahihinang nilalang. Biglang uminit ang aking tagiliran. Hinablot ko ang bagay na naroon. Nang masilayan ko ang punyal na obsidian, nagliwanag yon. Napatanga ko saglit at nang magbalik ako sa wisyo, gumuhit ang ngiti sa aking mga labi. Pagmulat ng aking mga mata kinaumagahan, nasilaw ako sa sinag ng araw. Kinapa ko ang aking sarili at nang masigurong bumalik na ako sa anyong tao, kaagad akong humayo upang magtungo sa kuta ng mga burang kung saan naroon si Tatang. Pagdating ko roon, maraming mga burang ang sumalubong sa akin, hindi para ako'y batiin, kundi para ako'y palayasin. Anong masamang hangin na nag-udyok sa'yo magtungo rito sa amin? Bulyaw sa akin ni Hydra. Narito ako para dalawin si Tatang, hindi para manggulo. Sagot ko sa kanya. Huwag mo kaming niloloko. Alam naming isa ka ng gabunan. Nais ko lang ipabatid sa'yo na kahit babae ako, kaya kong ipagtanggol ang uri namin. Mariing wika niya. Pangako, hindi ko kayo sasaktan. Nais ko lang masilayan si Tatang. Mahinahon kong turan. Bilang patunay, isusuko ko ang obsidian. Saad ko pa, sabay bigay sa kanya. Kinuha niya mula sa akin ang punyal at iginiya niya ako sa kanyang kubo kung saan naroroon si Tatang. Nang masilayan ko si Tatang, medyo mabuti na ang kanyang kalagayan. Hindi pa rin naman siya nakakagalaw, ngunit naririnig ko ang maayos niyang paghinga. Niyakap ko siya habang lumuluha. Tatang, hindi mo sana dinanas ang sakit ng iyong katawan kung hindi mo ako inalagaan. Nang dahil sa akin nagdusa ka ng ganyan. Naramdaman ko ang paggalaw ng kanyang kalingkingan. Huwag mo na munang pilitin magsalita, Tang. Naririto lang ako. Hindi kita pababayaan. Hindi ka na masasaktan. Magpahinga ka na lang muna upang mapabilis ang inyong paggaling. Sa puntong yon ay ginawaran ko ng halik ang noo ni Tatang. Pinagmamasdan ko siyang mabuti at lahat ng paninisi ay iniukol ko sa aking sarili. Moy, nagbalik ka! Narinig kong wika ni Apo Lantungan. Hindi ko namalayan ang kanyang pagdating. Kaagad ko siyang nilingon, nilapitan at niyakap. Patawarin niyo po ako, Apo. Hagulhol ko. Hindi ko nais na maging isang gabunan. Kinamumuhian ko ang aking sarili. Ayaw ko mabuhay sa pot at galit, subalit hindi ko mapigilan. Ikinahihiya ko ang aking katauhan. Dagdag kong turan. Marahang hinagod ni Apo ang aking likuran. Ano man ang iyong uri, ikaw pa rin si Moy. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo.
mahal naming itinakda. Aniya na inilahad sakin ang punyal. Hindi ako karapat-dapat na mangalaga sa obsidian, Apo. Kaya napagpasyahan kong simula sa araw na ito, isinasauli ko na sa inyo ang punyal. Gaya nga ng sabi ninyo, matagal nang nasa pangangalaga ng mga burang ang punyal, kaya marapat lamang na hindi mapunta ito sa katulad kong isang gabunan. Ang tanging nais ko lang ngayon ay alagaan si Tatang. Iuuwi ko na siya sa amin. Matapat kong saad. Hindi pa siya po pwedeng galawin. Mahina pa siya. Isang normal lang na tao ang iyong Tatang. Kaya kung ipipilit mong iuwi siya, malalagay sa kapahamakan ng kanyang buhay. Saad ni Hydra. Hydra, ituloy mo lang ang paglunas kay Darius. Sasamahan ka ni Moy dito sa kuta. Ang ibang mga burang ay babalik na sa ating orihinal na pinamumugaran. Tayo ay magdiriwang dahil sa wakas, wala na ang mga kalaban. Magiliw na wika naman ni Apo Lantungan. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, unti-unti na ring nababawi ni Tatang ang kanyang lakas. Nag-uumapaw ang aking kasiyahan nang sa wakas ay nagagawa niya ng lumakad. Kasama si Hydra, nagtungo kami sa orihinal na kuta. Doon masaya kaming sinalubong ng mga burang at ng kanilang bagong pinuno, si Apo Lantungan. Naghanda sila ng piging na pinagsaluhan naming lahat. Moy, anak, anong karne ba itong inihain nila? Tanong ni Tatang sa akin. Karne po yan ng usatang. Huwag kayong mag-alala, hindi po yan tao. Pagpapatawa kong tugon. Hindi po kami kumakain ng tao, Tatang. Hindi muna sa ngayon. Saad ni Hydra na nagpaawang sa mga labi ni Tatang. Narinig naman yun ng lahat, kaya sila'y nagtawanan sa sinabi ni Hydra. Maliban kay Tatang na nasipat kong tila nabibilaukan. Alam nyo, Tang, kayo ang dahilan kaya nakukontrol ko ang pagiging isang gabunan. Nung gabing nag-ibang anyo ako, akala ko mag-iiba na rin ang aking mga pananaw. Subalit nang mahawakan ko ang obsidian, tila kinausap ako nito. Banayad kong nalalanghap ang sariwang hangin. Mayroong kislap ang mga naggagandahang mga bituin at pinalibutan ako ng maraming alitaptap. Ang mga nilalang na laging nagpapakita sa akin nung bata pa ako ay nakita kong muli. Nakangiti silang lahat sa akin at ang kanilang mga bibig ay sabay-sabay na bumuka at ang pangalan yung sinambit nila. Doon ako tila natauhan. Biglang nawala ang init na lumukob sa akin. Napalitan yun ng pangunawa. Marahil pinaintindi sa akin ng mahiwagang obsidian na kahit ako'y isang gabunan, nananalaytay pa rin sa aking puso ang pagmamahal mo. Yun ang sinabi ko kay Tatang nang makabalik na kami sa aming dating tirahan. Mas pinili kong manirahan uli sa lugar ng mga tao para makasama ang aking Tatang. Mas gusto kong mamuhay ng normal para maramdaman niya na kahit magkaiba kami ng mundong pinagmulan, hindi yun magiging hadlang upang siya at ako ay maging masaya. Matanda na si Tatang. Buong buhay niya ay ginugol niya upang ako'y protektahan. Ako ang nag-iisa niyang pamilya, ang tanging mag-aalaga sa kanya habang siya'y nabubuhay sa mundong ito.